Yan, so hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, tatalakayin naman natin yung about nga po sa kung bakit or paano nga ba nakakapayat ang kalamansi. And syempre, we all know naman na hindi rin naman magic to, pero kung mahilig kayong uminom ng kalamansi or hindi kayo mahilig uminom ng kalamansi and katulad ko kayo na alam nyo yun, mataba-taba, ayan, or medyo chubby, ayan, alamin natin kung paano makakatulong sa atin ang kalamansi. Medyo nag-loading tayo doon. Ayun na nga. So sabi nga dito, ang kalamansi ay makakatulong sa pagpapapayat sa ilang paraan. Ngunit tandaan na hindi ito magic pill at kailangan pa rin ng tamang diet at ehersisyo para maging epektibo. We all know naman kailangan din natin talagang kumilos-kilos para naman mabawasan din yung fats natin. Pero yung kalamansi nga po ay makakatulong din sa atin para lalo tayo makapagpabawas. Tama ba? Makapagpabawas ng timbang. Ayun, medyo nabubulol tayo. And number 1, ayan, simulan na natin. Mababa daw to sa calorie or kalorya. Ayan, low calorie kung tinatawag nga natin. Sabi pa dito, ang purong katas na kalamansi ay may kaunting kalorya. Sabi dito, kaya ito ay isang magandang alternatibo sa mga matatamis na inumin na mataas sa asukal. Kapag pinalitan mo ang mga matatamis na inumin ng kalamansi juice na walang asukal o may kaunting asukal, nakakabawas ka ng kabuoang calorie intake mo. So yun, mababa sa calorie siya. So we all know naman na masarap din ang kalamansi, pero kung walang asukal, kung hindi nyo naman lalagyan ng asukal, pwede rin naman kayong gumamit ng honey for much healthier option. Ayun. Kung medyo may budget kayo for honey, ayun, and masarap yun, na-try ko na rin yun eh. Number 2, ayan, is mayaman sa vitamina C or vitamin C. Or sa English nga, rich in vitamin C. Huy, in English pa. Pero yun na nga, sabi dito, ang vitamina C ay isang antioxidant na mahalaga sa metabolismo. Ang taba at enerhiya, ang sapat na kung yung may sapat na vitamina C ay makakatulong sa katawan na magsunog ng taba ng mas epektibo. Ang pangit ng pagkakatagalog ng ano dito. Pero yun na nga, mas epektibo nga daw na nakakasunog nga daw po ng taba or nakakatulong na masunog yung taba pag may vitamin C yung ininom or kinakain natin. Ayun, so yung kalamansi, we all know ay marami siyang vitamin C. Ayan, or rich in vitamin C ang kalamansi. So, ayun, nakakatulong siya. And number 3, may tulong sa panunaw. Ayan, kung katulad ko kayo na medyo mabagal o hindi medyo mabagal talaga yung panunaw ko, ayan, ay makakatulong to sa inyo na pabilisin yung metabolism nyo. So sabi nga dito, ang kaasiman ng kalamansi ay sinasabing nakakatulong na pasiglahin ang paggawa ng digestive enzymes na nagpapabilis ng pagtunaw ng pagkain na sumusuporta sa isang malusog na digestive system. So yun, so kung katulad ko kayo na sobrang, alam nyo yun, pag kumain ako talaga, konti lang kinakain ko. Kung minsan nga, merong mga tao na tinitingnan ko, mas payat sila, pero ang dami nilang kumain, mas marami pa sila kumain kesa sa akin, pero mas payat sila kesa sa akin. Ayun. And, pakilan na ba to? 1, 2, 3, number 4, ayan, is yung pampabawas ng ganang kumain. So, kung medyo magana kayong kumain, kaya ang dami nyo nakakain, isa nga rin po ang kalamansi sa pwede nating, or kalamansi juice na rin, ayan, na pwede nating gawin, or pwede nating inumin para naman mabawasan nga po ang gana natin sa pagkain. Sabi nga po dito, ayan, may mga nagsasabing ang pag-inom ng tubig na may kalamansi bago kumain ay nakakatulong magpabawas ng ganang kumain na nagdudulot ng mas kaunting pagkain at pag-iwas sa unhealthy snacking. So yung kumbaga, yung mga iba kasi after nilang kumain, nagkikrave, medyo guilty ako dyan nagkikrave pa kami sa mga desserts and all yung mga matatamis na nakakataba talaga after namin kumain. Especially pagkasama ko kumakain yung nanay ko, ganun kaming kumain. O pag nasa mall kami, for example, kumain kami, then magkikrave kami, sana may cake pa, ganito, then kakain kami ng cake. So makakatulong nga daw ang kalamansi para hindi na tayo or para mabawasan yung pagkikrave natin sa mga ganong klase ng pagkain. And again, ilan na ba to? 5 ba? Natural na detoxifier.
Ayan, sabi dito nakakatulong ang kalamansi na i-flush out ang mga toxins sa katawan na sumusuporta sa mas maayos ng paggana ng mga organs tulad ng atay at bato. At sa pangkalahatan ay nakakatulong sa proseso ng pagpapababa ng timbang. Again, ayan, kung na-flush out mo rin yung mga toxins sa katawan mo, ay makakatulong din to. Ay, si Onion, wait lang. Ito kasi inaso ko. Ang kulit eh. Ay makakatulong nga din po ito sa, tingnan mo yung tsura. Ayan. Makakatulong nga rin po ito na makapagpababa ng inyong mga timbang or ng ating mga timbang kasi kailangan ko rin talaga yun. So, kailangan pala bumili ng mga kalamansi. And again, may nakita ko sa mall na kalamansi, yung pure, yung concentrated with honey na yun. So, parang gusto kong bumili doon. 100 plus lang din naman siya. And, ayun, pwede nyo rin yun bilhin. Ayan, ito si Onion. Ang kulit. So, sabi pa nga dito, may tip pa nga akong nakita. Sabi pa nung tip nga po, upang masulit ang benepisyo nito sa pagpapapayat, mas mainam na inumin ang katas ng kalamansi na hinaluan ng tubig at walang asukal o may kaunting honey kung kailangan ng pampatamis. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung may stevia kayo, yung stevia mainam din yun, healthy way ng pagpapatamis sa ating mga pagkain, yung stevia. Pero syempre medyo pricey na talaga yon. Yung honey medyo palagay ko mas makakamura kayo sa honey kasi we all know naman nasagada din naman tayo sa mga honey dito o pulutan. Yun. So kung nagustuhan nyo yung vlog nga po natin na to, maraming salamat and God bless sa inyo and mag-comment, mag-like at mag-subscribe na nga po kayo and hit nyo na po yung notification bell para na-updated po kayo sa lahat ng mga video na katulad nito. Yun lang po. Bye-bye and God bless po sa inyo. Thank you!